At sa ating pong bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Ginoong Edwin Bustillos, Sectoral Representative ng NAPSI Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council upang talakayin ang mga mahalagang kontribusyon ng mga manggagawa sa lipunan, gayon din ang mga isyong kanilang kinakaharap. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Sir Audrey, at sa mga tagapanood ng Rise and Shine Pilipinas at sa buong Pilipinas po. Alright, Sir, ipinapaalala sa atin ng Labor Day yung mga mahalagang kontribusyon ng mga manggagawa sa lipunan, maging yung mga isyong kanilang kinakaharap. Ano po ba yung mga pangunahing suliranin at ano yung mga sanhi po nito para sa ating mga manggagawa? Yes, sa kasaysayan, Sir Audrey, ang usapin ng unsafe working conditions, mahabang oras ng pagtatrabaho at mababang pasahod ang naging usapin noong ika-18 hanggang ika-19 na siglo na sa ating kasaysayan, kung kaya't ang mga naunang unionista noong araw ay kumilos para baguhin ang kalagayang ito. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin itong nararanasan ng mga ordinaryo mga manggagawa. Mahabang oras ng trabaho, mababang pasahod, walang kasiguruhan at katiyakan sa kanyang trabaho at marami pang iba. Kaya ito yung mga issues na patuloy na kinakaharap ng mga manggagawa at ng kilusang paggawa sa kasalukuyan. Well, pag-usapan po natin yung datos. Sa kasalukuyan, ilan ang bilang ng mga manggagawa sa bansa at ano yung mga antas ng kahirapan ng kanilang sektor o yung pinag-uusapan na poverty incidents? Okay. Of course, yung salaried and wages employees, ito yung may direktang employment, nasa mahigit na 30 milyon yan. No? At doon sa data na pinalabas ng Philippine Statistics Authority sa formal labor and migrant workers ay nasa 8.3% siya. So kung ano natin sa figure, around 2.5 million ang under sa poverty incidents, no? At kung base rin sa datos, no, sa 2023 ng PSA, dapat sumasahod ang isang manggagawa ng humigit kumulan na 14,000 pesos para matugunan niya yung kanyang mga pangangailangan ng pagkain, pabahay, damit at iba pa. Pero sa kasalukuyan, of course, medyo umangat yung sahod na ng mga manggagawa sa National Capital Region because of the increase, no? Lately, na ngayon ang minimum wage na ay nasa 645. Pero ang living wage natin ay nasa 1,200 plus, no? At yung diferensya nito na mahigit 600 pesos ay talagang kailangan punan ng mga employers at ng even ng ating gobyerno para makasabay sa presyo ng bilihin at mataas na antas ng pamumuhay naman ng ating mga manggagawa. Okay, para po ma-update yung ating mga kababayan, sa ngayon po ba, ano yung mga isinusulong na agenda ng NAPSI Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council upang matugunan yung mga suliranin na ito? Well, mula pa noong 2023 hanggang ngayon, no, sinuportahan na ng NAPSI Formal Labor ang panukalang batas sa Kongreso na kung saan itinaas kamakailan lamang yung proposed 200 pesos per day, no, na dagdag sahod. Sa Senado naman yung 100. Pero siyempre ang atas ng ating Pangulo ay reviewin, no, yung mga minimum wage across all regions at dito pag-usapan yung dagdag na sahod. Yan yung mainit na tatalakay ngayon sa mga demonstrations, sa mga rallies na gaganawin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sapagkat yung dagdag na 200 pesos na hiningi ng mga manggagawa ay napapanahon na. Pangalawa, sa National Anti-Poverty Commission, isinusulong namin yung Magna Carta of the Poor. Kasi dito, yung 5 areas na dapat bigyan ng programa ng gobyerno, halimbawa pabahay, disenteng trabaho, edukasyon, health, ay dapat tugunan. At ito ngayon yung sinusubukan ng NAPSI at ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magkaroon ng programa para labanan ng kahirapan. Well, upang mapababa po yung antas nga ng kahirapan sa ating bansa, no, ano po ba yung mga existing na mga programang ipinatutupad ng pamahalaan na pwede magbigay serbisyo sa kanila?
Well, sa usapin ng labor in particular, merong programa ang Department of Labor, halimbawa yun sa livelihood assistance, no, para dun sa mga manggagawa. Dito, it's a grant. Grant siya, hindi siya loan. Na kung saan yung mga union, yung mga manggagawa, pwede mag-propose sa Department of Labor ng kanila mga livelihood activities. Pangalawa, siyempre capacity building din. So, sa tingin namin, malaki ang may tutulong ng Workers Organizational and Development Program para yung mga workers mas makapacitate pa, no? Hindi lang sa usapin ng pag-uunyon, kundi sa iba pa mga bagay. Sa DMW, merong continuing discussion and support para doon sa financial literacy ng mga migrant workers na pag nag-integrate na sila rito, reintegrate na sila dito sa Pilipinas, makakasabay sila, no, doon sa mga trabaho na pwede nilang malikha, mga livelihood activities, economic activities na pwede nilang gawin sa kabila nung maliit lamang yung halaga na pwedeng maibigay sa kanila. Tingin ko, ito mga bagay na ito, bagamat maliit, nagsisimula, ay pwedeng makatulong para labanan ng kahirapan. Pero siyempre, gusto naming tingnan sa NAPSI yung overall program ng ating pamahalaan. Halimbawa, kung ito yung Philippine Development Plan, paano ito naiuugnay sa local and employment plan, no? Labor and employment plan. Paano ito naiuugnay sa industrial plan ng DTI? Kasi itong mga planong ito, ang habol nito mag-create ng trabaho. Kung mas maraming trabaho ang makre-create at maganda yung pasahod, yung kahirapan, mareresolusyonan. Alright. Well, isinusulong din po ng inyong konseho yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Ngayon pong Labor Day, ito po yung pinaka-mainit pa rin na usapin. Itataas ba yung sweldo namin? Magkano po yung karagdagan sahod na inyong iminumungkahi para sa mga manggagawa? Well, nananawagan tayo sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr., na baka magandang tingnan na yung, o napapanahon na natingnan yung pagtataas ng presyo at pagtataas ng sahod ng mga manggagawa sa usapin ng lehislatura. Sa usapin ng lehislatura. Kasi yung mga regional wage setting, hindi niya na-address yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. No? It's good that the government ay nagkaroon ng subsidy ngayon sa bigas. No? Kaya yung halaga ng presyo halimbawa ng bigas, kung ikukumpara mo sa sahod, makakasabay yung mga minimum wage earners. Pero marami pang pwedeng andyan yung kuryente, andyan yung pagkain, andyan yung pabahay. Kaya tingin namin yung 200 pesos across the board na wage increase ay napapanahon at pag-usapan sa mga industriya kung ito ay kaya, kung ito ay pwedeng ma-implement. No? Pero yung bill na nakapending sa Senado at sa Kongreso ay dapat na pong maipasa. Well, sir, mahalagang bahagi ng pagbubuo ng mga solusyon sa mga usaping gaya ng kahirapan, ang convergence, no? O yung pagsasama-sama ng iba't ibang LGU, ahensya at batayang sektor. Sa aling ahensya po nakikipagtulungan ng inyong konseho at sa papaanong paraan ito nakikipag-ugnayan? Okay, sa usapin ng mga formal labor, whether ito ay private and public, ito ay sa Department of Labor at sa Civil Service Commission. Sa usapin ng mga migrant workers, ito ay sa DMW. Pero ibinababa namin ito doon sa mga local government kasi meron tayong tinatawag ngayon na sinusubukan namin na itulak yung Local Poverty Reduction Plan. At yung Local Poverty Reduction Plan, ito ay nakaugat dun sa mga local government units plan kung saan paano lalabanan ng kahirapan. Kaya yung NAPSI, formal labor, ay nakikipag-ugnayan halimbawa sa DILG, sa DSWD, at sa iba pang ahensya ng pamahalaan para tingnan yung kanilang mga programa sa kanilang mga constituents. Dito tinutulak rin natin na tapusin na yung community monitoring-based system para ma-identify talaga sino sa mga pamilya doon sa mga lugar na yon ang mahihirap at dito i-focus yung pagtulong, no? Pagtulong not in the sense ng ayuda, pero kung paano sila makapacitate, mabigyan ng trabaho at maging productive, no, na citizens ng ating bansa. So, yung convergence ay very important sapagkat yung mga different stakeholders, whether yan ay trade unions, institutions, academe, employers, and government agencies, basta ang pag-uusapan ay ambisyon 2040 for that matter. At usapin halimbawa ng pagpapababa
labanan ng kahirapan, mag-usap tayo ng mga plano at mga programa na meron na ang ating gobyerno, paano ito magiging accessible sa mga mahihirap, paano pa i-improve ito para mas iangat pa ang kabuhayan ng ating mga mamayan at mabawasan ang mga mahihirap sa ating bayan. At the end of the day, yun naman ang ating objective. Yes, sir. Labanan ng kahirapan. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga at naway maging positibo at maging magtagumpay itong mga programang inihanda ninyo para sa ating mga kababayan. Muli, maraming salamat po. Nakasama po natin Sir Edwin Bustillo, Sectoral Representative ng NAPSI, Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council.